James Reid ibinunyag kay OG Diaz tungkol kay Liza at pagnanakaw ng 100 na milyong piso ni Jeffrey O sa kanya. Naliwanagan ang maraming tao nang makapanayam ni OG Diaz si James Reid kasama ang kanyang abogado na si Attorney Rodel de Guzman sa isang YouTube channel na inilabas kamakailan. Ipinahayag ni OG na si Liza Soberano ay hindi na konektado sa Careless Holdings Limited, simula pa noong ika-29 ng Hulyo taong 2024, kasama rin dito si Jeffrey Huamac O, na tinanggal mula sa kumpanya ni James noong ika-2 ng Hulyo taong 2024. Ayon sa mga impormasyon, wala na ring koneksyon si Jeffrey O sa iba pang mga kumpanya tulad ng Careless Music Manila, Inc., at Careless Production OPC. Sa pagsisimula ng interview, tinanong ni OG ang abogado ni James kung mayroon itong nais ipahayag tungkol kay Jeffrey, na dating manager ni Liza. Ipinaliwanag ni James na nakilala niya si Attorney Rodel noong nakaraang taon upang talakayin ang mga isyu sa kanilang kumpanya. Partikular na ang pagkakaaresto ni Jeffrey dahil sa mga isyu sa imigrasyon. Sinabi ni Attorney Rodel na si Liza ang kumontak sa kanila upang tulungan ang Careless Group at suriin ang mga pangyayari mula Agosto taong 2023. Lumabas ang kanilang audit findings na nagpakita ng mga kakulangan sa mga papeles ni Jeffrey para makapagtrabaho sa Pilipinas. Nagbigay pa ng paliwanag si Attorney Rodel na inirekomenda nila ang pagtanggal kay Jeffrey dahil sa mga isyu sa kanyang dokumentasyon at iba pang problema sa kumpanya. Sinabi niya na si James ang tanging rehistradong may-ari ng Careless, kaya't anuman ang mga isyu, siya ang mananagot. Naglabas din ang Careless ng notice sa publiko hinggil sa pagtanggal kay Jeffrey. Bago ang formal na pagtanggal, humingi si Jeffrey ng isang araw upang ayusin ang kanyang mga dokumento, ngunit kalaunan ay umalis siya patungong Amerika. Nagsabi si Attorney Rodel na hindi na ito nakipag-ugnayan muli at maraming obligasyon ang naiwan ni Jeffrey sa Pilipinas. Dito, inamin ni James na malaking halaga ang nawawala sa kumpanya, na umaabot sa higit sa 100 milyon ang mga obligasyon na naiwan noong wala pa sila. Ang mga bagong obligasyong lumitaw ay hindi niya alam, at ginamit ni Jeffrey ang pangalan ng Careless para sa kanyang mga transaksyon nang walang pahintulot. Tinanong ni OG kung nasaan si James habang nangyayari ang lahat ng ito. Sumagot siya na wala siyang kaalaman tungkol sa mga problema, at pinanatili siya ni Jeffrey sa kadiliman tungkol sa mga transaksyon. Inamin ni James na siya ay na-trick ni Jeffrey at hindi niya akalain na hindi ito ang taong kanyang inisip. Sa tanong kung magkano ang utang ni Jeffrey kay James, sinabi niya na higit sa 100 milyon ang utang sa kanya, bukod pa sa iba pang kumpanya. Nabanggit din ang isang music festival na hindi natuloy, na si Jeffrey ang namahala. Nalaman ni James na hindi pala nakapag-close ng sponsor si Jeffrey bago ang concert, na nagresulta sa kanya na gumastos ng halos lahat ng pondo. Tinukoy ni OG ang stress na dulot ng mga pangyayaring ito, na sinagot ni James na ito ang pinakamasalimuot na bahagi ng kanyang career. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naging positibo siya sa sitwasyon at sinabi na mas masaya ang kanilang team ngayon na wala na si Jeffrey sa kanilang kumpanya. Tinanong din ni OG kung may plano bang magdemanda si James. Ayon kay Attorney Rodel, matapos ang kanilang audit, maaring mauwi ito sa legal na hakbang. Ipinahayag ni James na may mga tao na nakipag-ugnayan sa kanya upang ipaliwanag ang sitwasyon, at nagagawa niyang ayusin ang mga relasyon sa mga ito. Bumalik din ang usapan kay Jeffrey na lumipat na sa Amerika matapos makalabas mula sa detention cell. Ayon kay Attorney Rodel, hindi alam ni James ang mga transaksyong ipinasok ni Jeffrey. Ipinahayag ni James na ang layunin niya ay mapanatili ang lahat ng ito ng tahimik at maayos nang walang labis na drama. At sa kabila ng mga pagsubok, handa siyang harapin ang anumang hamon para sa kanyang kumpanya.